Mayroon ba tayong bisita ngayong mga ganito? Meron? So, antayin mo natin mag-settle ang lahat, no? Habang i-ready ang ating PowerPoint. Okay na yung PowerPoint natin, kapatid? Paano na ako, kapatid? Ayan. So, try na natin. Okay. So, pwede tayong tumayo muli. At ating basahin ang ating Declaration of Faith. Sabay-sabay natin basahin. Today, I will listen to God's Word. It empowers me by its instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. I will complete and equip to every good work to serve men and to glorify God. So, pwede tayong maupo. And before I start, I just want to show some pictures sa nakaraang yung retreat natin, Logos Standstill Ministry Partner Retreat. At isang napakagandang memories at hopefully next year ay magkakasama tayong lahat. Amen. Amen. Yan yung unang araw natin sa ating retreat. Napakaganda na ating location. Ayan yung ating first session. Ang ating second session sa gabi. At ito yung ating Jericho March o Jericho Walk na inikot natin yung bundok. So, pumayat ba yung... Parang hindi naman pumayat. So, inikot namin yung bundok na yan 7 times. Kaya parang nangayayat yata sila. At yan yung final natin. Pagkatapos natin mag-Jericho March. So, ayan, nakakapaganda ng place. Sino ba yung nasa gitna? Parang foreigner. And, ayan, yung umabot na yung ating, sabi ni Sister Karen, mga bida-bida daw. Totoo yan. Apat yan sila. Isang lalaki, 3 babae. At ito naman yung nag-jogging sila. Maganda pala pag pumunta tayo sa bundok, no? Natututo tayo mag-jogging. Kasi pag nandito, puro tayo kain, tulog. Ayan, napakaganda ng ating mga view, scenery. Parang second day pa lang pumayat na kayo. Ano ba yan? Pang third day? Second day, di ba? Second day. Sino yung nasa harap? Bugs. Ang sarap kumain ng tuyo sa ganyang lugar. Amen. Kung ganyan ang location mo, tapos tuyo yung ulam mo, ang sarap siguro, no? So, excited ba tayo for next year? Amen. Hopefully lahat tayo, no? At madadagdagan pa tayo. Next year. Amen. Ayan naman yung... Sino ba yung dalawang yan? Isang Taiwanese at isang American. 1 Taiwanese and 1 American guy. Yan ba yung kumakain kayo ng balot? Yes. Yan? Yan yun, no? Ano yung kinain nyo? Balot, quick. Bakit si Bro Jordan wala dyan? Ayaw niya ng balot. Hindi, yung kumakain ng balot. Ayaw niya ng balot. Ayaw niya. Nag-hide siya. Kasi binantaan ko siya, Bro Jordan, ngayon papatakimin kita ng balot. Natulog. Nagtago, binantayan si Isaiah. He is taking care of his daughter because he don't want to eat balot. And that is, wow, yan yung isa sa pinakamasayang night. The last night. Ilang oras kayo dyan nag-inventuhan? Anong oras natapos? Parang alas 12 na. Good na? Kasi kami, nakarating kami, nakabalik kami. Almost 12 na din.
O bakit si Manay parang masama ng loob dyan? Parang next year, ikaw ang mag-barbecue ulit. Ayan, and that is our last day, right? Ayan, last day. So, hopefully next year, we can organize again. And it is not only ministry partners retreat. We are hoping to have a congregation retreat. So, are we excited? Amen. Di ba? Sabi nga namin, mag-ipon-ipon na tayo. Ano ba naman yung kukunti-kunting itatabi natin? Just to experience a wonderful encounter with God. Amen. And napakasarap lang na maramdaman na kahit papano na-refresh tayo Amen. sa ating paglilingkod. Sabi nga dyan, if this retreat is a glimpse of what God is going to do, then hold on because the best is yet to come. Now this morning, we will continue with our study about integrity in action. So let's open our Bible to the book of 1 Kings chapter 9 verse 4 to 5. But if you have no Bible, meron naman tayong PowerPoint, so sundan nyo lang, bali susundan lang natin. Now, sabi dyan, now if you walk before me as your father David walked. Pansinin natin yung salitang now. Pag sinabi now, if you walk before me, today, ngayon, how will you walk? Paano tayo lalakad? Maybe yesterday or in the past, we walk in a different way. Lumakad tayo ng medyo liko-liko. Hindi diretsyo. Kumaliwa tayo, kumanan tayo. We still have a chance. Because sabi dyan, now. Ngayon. Walk before me as your father David walked. In integrity of heart and in uprightness. To do according to all that I have commanded you. And if you keep my statutes and my judgment, this is the condition. The first one is the instruction. The next one is the condition. If you keep my statutes and my judgment, then I will establish the throne of your kingdom over Israel forever. As I promised David your father, saying, you shall not fail to have a man on the throne of Israel. Let's pray. Father God, thank you for your word. Salamat sa iyong salita, Ama. Tulungan mo kami, Lord God. Gabayan mo kami na manawaan namin, maintindihan namin kung ano yung gusto niyong ihatid sa mga ngayon. Salamat, Ama, sa iyong mensahe. Sa iyong message, Lord God. Thank you, Lord God, sa buhay ng aking mga kapatid na willing at handang makinig sa iyong mga salita. Salamat, Ama. At sa iyo namin binabalik ang lahat ng pagpurit at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Now, integrity of heart. Integrity of heart. Integrity as a wholeness and not perfection. Wholeness of devotion rather than sinless performance. Sabi sa first, natin, a grace as the source of restoration. Now, if we will study the Bible, David is not perfect. At the same time, tayo, hindi perfect. Meron ba dito perfect? Wala, di ba? So, hindi mo may tataas ang kamay mo. Wala itong perfect. David committed serious sins, including adultery and murder. Lagi natin pinag-aaralan yan. He commits adultery and murder, yet he is still called a man of integrity. Despite of the sin, heinous sin that David did, God called him a man with integrity. Pwede pala yun. Pwede pala tayo magkaroon ng integridad
sa kabila ng mga maling ginawa natin. Now, minsan isipin natin, paano? How? How can I have integrity? Sa kabila ng mga kasalanan na gawa ko. Now, titingnan natin at i-compare natin kung ano ba yung paraan ng pamumuno ni Saul at ni David. Sabi diyan, here are the two responses of King Saul nung sila ay namumuno. Now, sabi diyan, nung si Paul nakagawa ng mga kamalian, he denied it. Kung maalala nyo, nung kinumpronta siya ni Samuel, lagi siya nagdadahilan. Minsan, sisisihin niya yung mga tao, sisisihin niya lahat ng bagay na pwede niyang sisihin, ginagawa niya. Tayo ba, pag mayroong nag-confront sa atin, sa time na nakakagawa tayo ng mga kamalian, paano ba tayo nag-response? Minsan, ang sarap panisi, di ba? Kasi si ano eh. Kasi si ganito. Kasi we usually sinisisi natin yung mga bagay at we do not look at ourselves directly. Kung titingnan natin si David, immediately, ina-admit niya yung kanyang kasalanan, yung kanyang pagkakamali. And then, he always asks for forgiveness. Sabi diyan, Saul, sinisisi niya lagi, biniblame niya yung mga tao, yung circumstances, at even God. But, David, always, tinitingnan niya yung kanyang sarili na makasalanan at humihingi siya ng kapatawaran. Now, ano ba yung concern nila sa kanilang mga sarili? Saul, concern is about public reputation and keeping his crown. Kaya nga takot na takot siya na baka maagawan siya ng kaharian. Kaya pinapapatay niya si David. But David's concern is his relationship and fellowship with God. Yun yung concern ni David. So malayo-malayo. Ang naging outcome ng kanilang kingdom, Saul was rejected as king, and David was forgiven and restored. Pero hindi ibig sabihin na hindi na dumana si David ng mga discipline. Minsan tayo, kahit alam natin pinapatawad na tayo ni God, the consequence of what wrongdoings na nagawa natin ay laging nandiyan. And tinuturuan tayo ng Lord kung paano yun natin i-handle, kung paano yun natin malalagpasan. Now, titingnan natin that David is not perfect. Pero tinawag siyang man of integrity because he directly turned to God the times na siya nagkakamali at nagkakasala. Hindi niya gawain yung nagbe-blame na kung sino-sino. Now, as we walk in our Christian life, lagi natin yung tatandaan. Kasi tayo, even sa work, even sa ating pamilya, sa mga dorm natin, even sa church, hindi natin naiiwasan na parang ayaw mong ikaw yung makita na may kasalanan, nagtuturo tayo. Umiiwas tayo. Kasi iniisip natin, baka maging masama ang tingin sa atin. Now, sabi sa Psalms 51, ito yung laging prayer ni David, the time nung siya nagkasala, at ito yung time after na magkaroon siya ng adulterous sin. Kay Bathsheba, sabi niya, have mercy upon me. Ito yung prayer ni David. Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. Blot out my transgression, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin.
So ito yung prayer ni David. Psalm 51. Hinihingi niya yung mercy ng Lord. Hinihingi niya yung loving kindness ng Lord. Sabi niya, Lord, alisin mo yung aking mga transgression, aking mga kamalian. Wash me thoroughly from my iniquity. So titingnan natin, paano ba si David mag-approach? Ano yung ginagawa niya? The time na siya nakakagawa ng mga kamalian sa buhay. Sabi niya sa Psalms 32, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Now, titingnan natin kung ano yung magiging pattern, ano yung format natin pagdating doon sa mga time na tayo bumabagsak, nagkakamali. Kasi hindi may iwasan that we commit sin. Ang masakit kasi minsan, na pag tayo nakakagawa ng kasalanan, alam niyo yung pakiramdam na mayroong napakabigat na guilt sa ating mga puso. Yun yung napakahirap i-handle. It's the hardest thing to handle if we feel the guilt in our heart. Kahit sabihin namin, Lord, pinatawad mo na ako, but at the end of the day, naiisip natin yung guilt and condemnation sa ating mga puso. Now, David as standard of being an uprighteous man. Ano bang ibig sabihin ng uprighteous man? Uprightiousness is the quality of being morally honorable, honest, and just. Yun na yung ibig sabihin ng uprightiousness. Now, kung titingnan natin, sabi doon that David, sabi ni God, kay Solomon, na dapat ang maging modelo is ang iyong ama. Now, titingnan natin, because yung context ng verses na to is, it is the time when Solomon, when it was, andun siya sa rurok ng katagumpayan ng kanyang kingdom. It is about maybe 20 years na kanyang pag-reign. Now, kung pag-aaralan natin, si Solomon ay naghari for 40 years. Same as David. And doon sa kalagitnaan ng paghahari ni Solomon, kakatapos lang niyang itayo yung temple ni God. Kasi kung titingnan natin, yung Ark of Covenant, laging kasama nila yan. Di ba? Nasa tent, nagpalipat-lipat sila. Ngayon sabi ni David, gagawa kita ng templo para diyan ka na lang, hindi ka na palipat-lipat. Now, sabi ni God, hindi ikaw yung mag-build ng temple ko, but your son, Solomon. So, si Solomon ang nagpatuloy o nag-build ng temple of God. Now, in this time, tapos nang i-build ni Solomon yung temple of God at yung kanyang palace. Yung kanyang palasyo. So ito yung time na sobrang successful si Solomon. Titingnan natin that God appeared to Solomon twice. The first one is when Solomon, nanaginip si Solomon. And he was asking for wisdom at binigay sa kanya ni God. And this time, pangalawang beses, si Solomon nag-pray. Kung titignan natin sa 1 King chapter 8, andoon yung prayer ni Solomon. He prayed to God. And then God appeared to him at ito yung sinabi niya. Binalaan niya si Solomon na kailangan mong sumunod. Kailangan mong gayahin kung ano yung ginawa ng iyong ama. Kasi pag hindi mo yung ginawa, may mangyayari sa susunod na henerasyon mo. So medyo mabigat yung reminder ni God dito kay Solomon. Now, sabi ni God, Solomon, dapat ang gagayahin mo ay yung loyalty ng iyong ama sa akin. God held David up as the standard for Solomon because David's loyalty to the true God
never wavered. Hindi nagbago yung loyalty ni David sa kanyang Diyos na sinasamba. Yun yung ibig sabihin ng a righteous man. Hindi nakatingin si God sa mga kamalian ni David. But nakatingin si God doon sa loyalty ni David sa kanya. Now, para pala tayo tawagin na a righteous man, a righteous woman, kailangan natin tingnan kung ano yung relasyon natin kay God. Kailangan natin isa ng alam if we are honest and true and genuine with our relationship to God. Kasi hindi natin maiwasan na minsan titingin tayo sa ating mga sarili. At parang sinasabi natin, Lord, hindi ako karapat-dapat. But God is looking at your heart. Nakikita niya kung genuine at honest yung puso. Sabi sa Book of Acts, chapter 13, verse 22, and when he had removed him, he raised up for them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. So, ang nag-declare na si David is a man of my own heart ay si God. Before pa magkasala si David, God already declared that David is a man of God's own heart. Pwede pa rin. Na kung titingnan natin yung mga buhay natin, kung titingnan natin yung sarili natin, as we look at ourselves, we knew, alam natin, that God is all-knowing. Alam ni God kung ano yung gagawin mo 5 years from now, 10 years from now. Now, God already declared that nasa puso ka. You are in His own heart. Kailangan natin yung maunawaan. Kailangan natin yung makita. Kailangan natin yung maintindihan. That the moment we accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, at nagtiwala tayo sa Kanya, nagkaroon tayo ng faith sa Kanya, we believe, nakasama natin siya, and we have relationship, intimate relationship sa Kanya. Sasabihin mo sa sarili mo, Lord, I am a woman, I am a man, with your own heart. Huwag nating hayaan na yung declaration ng Lord sa mga buhay natin ay mawawala na lang dahil nawala yung pagtitiwala natin sa Kanyang salita. We should always remember that. So sabi diyan, He also chose sa Psalms 78, 72, sabi niya, He also chose David, His servant, and took him from the sheepfolds, from following the Evis that had young. He brought him to shepherd Jacob his people, and Israel his inheritance. So he shepherded them according to the integrity of his heart, and guided them by the skillfulness of his hand. Now, ano ba yung obedience na meron si David? Kasi kung titingnan natin, ang buhay ni David, he is a man na talagang makikita mong nag-o-obey kay God. Now, ang tawag sa obedience na yan is grace-driven obedience. True integrity is grace-sustained. It's not about earning God's favor, but responding to it with a whole, undivided heart. Ngayon, sa umagang ito, kumusta yung mga puso natin? Kasi minsan sa atin, di ba, pag-attend tayo ng church, o attend tayo ng mga gawain, usually, ang ating mga puso, hati. Di ba? Yung nakikinig ka ng sermon, pero iniisip mo yung mga
naiwan mo sa dorm, sa bahay. Sabi nga nila yung mga nanay, multitasking. O yung mga kababaihan, multitasking. Hirap na hirap mag-focus. Totoo ba yan? Habang nagsasayang, iniisip yung sinampay. Habang naghuhugas. Kung baga hindi sila focus doon sa isang gawain na. Sabi naman nila, yung mga lalaki daw, pagdating sa pagdesisyon, maigi daw. Kasi medyo focus daw ngayon, wala yun. Yun yung sa mga isip natin. What about your heart? Paano naman yung mga puso natin? Ngayon, sa umagang ito, examine your heart. Examine your heart. Do you have an undivided heart? Yung buo-buo. Brother Nestor, ano eh? Dalawa yung ano eh. Hindi ko talaga alam kung sino yung pipili dito. Dalawa yung nagpaparamdam sa akin. Kaya ang puso ko hati. Sabi nga sa kanta, ano yung kanta na yan? Yung sana dalawa ang puso ko, hindi na sana nalilito. Tama ba? Tama ba? Alam niyo yung lyrics nun? Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana. Ano yung sunod? Hindi na sana. Kailangan pa? Walang ni Santiago. When your heart is divided, mahirap mag-decide. Mahirap mag-focus. Kaya sabi niya, sana, dalawa na lang yung puso niya. Para ibibigay niya sa isa, buo yung isa, at ibibigay niya sa isa, buo rin yung isa, ayaw niyang ibigay ng kalahati. Because if we have a divided heart, it's really not easy, it's difficult to give up all that we have to that someone. Now, if we look at God and we want to give our whole life to God, we should have an undivided heart. Sabi nga ni God, if you want to serve me wholly. Ako lang. Minsan, pinapapili tayo, sabi niya, huwag kang mag-serve. Ang dalawang bagay, serve mo yung maamon at serve mo si God. Hindi madali. Ang gusto ni God, serve me with your whole life. With an undivided heart. Sabi sa Proverbs 28:13, He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Ang hirap ng parang pinagtatakpan mo yung kasalanan mo, di ba? Naranasan natin yun. Kung may nagawa kang mali, at pilit mong pagtatakpan. Kasi, yung mga kamalihang nagagawa natin, kahit anong pagtatakip natin, talagang sumisingaw at sumisigaw siya. Sumisingaw at sumisigaw talaga siya. Kaya anong dapat gawin natin? What if, imbis na we cover it, then we confess. We confess and forsake them. And we ask God for mercy. Ito yung... Now, sa atin mga Kristiyano, kailangan natin maintindihan that we are already saved. And we are already forgiven. Now, we should know the foundation kung paano tayo maghihingi ng kapatawaran kay God. We do not ask forgiveness
to be forgiven. We ask forgiveness because we are already forgiven. Ulitin ko. We do not ask forgiveness to be forgiven. We ask forgiveness because we are already forgiven. Jesus Christ was crucified at the cross for your sin, past, present, and future. Now, kung titingnan natin, sasabihin mo, Lord, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Iisa-isahin natin yung mga nagawa natin kasalanan. Tapos meron kang nakalimutan. Meron kang nakalimutan. Ang sabi sa Bible, pag nagkamali ka sa isa, nagkamali ka na sa lahat. Now, if you ask forgiveness para patawarin ka, ngayon, pag ganun ang mindset mo, mayroong doubt sa isipan mo. Magkakaroon ka ng doubt sa isipan mo. But if you ask forgiveness, because you are already forgiven by the grace of God, by the mercy of God, you will be parang buong-buo kang haharap kay Lord. Doon mo makikita yung honesty kay Lord. Kailangan natin maintindihan yung foundation natin bilang Christian. Huwag natin kalimutan that 2,000 years ago, the Lord Jesus Christ was crucified for us to be forgiven. Kailangan natin makita kung ano yung foundation. Because if we study the life of David, God already declared that he is a righteous man. Ang ginagawa nga lang ni David is he always repent and he acknowledge na nagkasala siya. He acknowledge na nagkasala siya. At yun yung dapat maintindihan natin sa ating mga buhay, na sa tuwing magkakamali tayo, kailangan natin i-acknowledge na nagkamali tayo. We humble ourselves. We humbly ask the Lord, Lord, patawarin mo. And God already forgiven us. Pinatawad niya na tayo. It is the grace of God that saves us. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, kailangan natin laging aminin sa mga sarili natin sa tuwing tayo nagkakasala. Now, si David always have a response to the mercy of God. David desired to obey God was a response to the grace he had already received. Kaya si David, makikita mo yung obedience na kasi alam niya that he already received the grace of God. Ganon din dapat tayo. Dapat alam natin that we already received the grace of God. That's why ang laging response natin is, ang laging tinitingnan natin is the mercy of God. Kasi kung isipin mo na sa tuwing nagkakamali ka, baka hindi ako papatawarin ng Lord kasi medyo malaki yung kasalanan na nagawa ko. Then, you are bound to fall. Hindi kang umagsak. Ang sabi dyan, yung obedient ni David is his response to the mercy and grace that he already received. His integrity wasn't an attempt to earn God's favor, but a reflection of his gratitude for God's unfailing love and great compassion. So lahat ng ginagawa natin sa ating buhay,
Lahat ng mga aksyon na ginagawa natin sa ating buhay, lahat ng mga pag-serve, mga kabutihan na ginagawa natin sa ating mga buhay, hindi para i-earn yung God's favor, but ito yung reflection and gratitude natin sa pagmamahal ng Lord sa atin. Kasi usually, ang nagiging parang mindset natin, every time na gumagawa tayo ng mabuti is to God, to earn favor from God. Meron kang gustong makamit, matanggap, magsisimba mo na ako. Diba? Lalo na ngayon, yung, alam niyo yung simbang, di ba pagka halimbawa Pasko o kaya ngayon, malapit ng mga araw, mayroon tayong mga ginagawa. Mayroon mga nagpipinitensya. Pag Pasko naman, mayroon mga nagsisimbang gabi. Now, every time na magsisimba ka, you are expecting something. At tapusin ko to. Halimbawa, pag Pasko, di ba, mayroong simbang gabi. Ilan simba yan? Ilan? 9. Di ba, talagang gigising tayo ng madaling araw. Pero hindi naman simbang gabi, simbang tabi. Doon sa tabi, meron palang kami. After ng 9 na pagsimba sila na. Di ba may ganun eh? Yun yung minsan na sa isip natin. That we go to church, nagsisimba tayo, because we want to earn favor. Di ba? Meron pa ditong after 9 na pagsimba, naging sila na wala naman. Meron! Yun yung gusto ko, yung honest talaga eh. Hindi na... Meron? Meron bro? Sa mga lalaki, yan, common yan eh. Ako sa mga babae. Yung mga lalaki, yung mindset, iba. Iba, di ba? 9, sisimba ako. Diba? Aminin natin, ang dali magpaalam pag ang dahilan mo ay magsisimba ka. Kasi pag nagpaalam ka na pumunta ako. Dahil ba talaga? Pero pag sinabi na magsisimba ako. Kasi after 9 na pagsimba ko, mayroon akong iniisip na makukuha ko. We do not go to church to earn God's favor. We go to church because it is a gratitude of the unfailing love and great compassion of God na natatanggap natin sa ating mga buhay. Dahil kahit ano man ang sabihin natin, kahit ano man yung hirap na pinagdadaanan natin, alam natin that God is good in our life. Alam natin na napakabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Kahit na marami tayong mga pinagdadaanan, kabigatan, di ba? We will always realize that God is good. That God is great sa ating mga buhay. Lagi natin yung tatandaan. Now, David was sustained by grace. David understood that he could not maintain a pure heart on his own. He could not maintain a pure heart on his own. Kaya nga, binanggit niya yung isa sa pinaka-famous na Psalms o kanyang panalangin. Sabi niya, create in me a pure heart, O God. Create in me a pure heart, O God. Because ang hirap i-maintain yung purity of heart. Kasi ang puso natin, lalo na pag nasusugatan, minsan iisipin mo, nagkakaroon ng hatred, nagkakaroon ng envy, nagkakaroon ng galit, nagkakaroon ng selos, nagkakaroon ng napakaraming negative. Minsan nga, yung pagmamahal, tapos naging sobra, nauwi sa galit. Sometimes, may mga tao na sasabihin nila,
mahal na mahal kita. Ang problema, pag hindi ibinalik yung pagmamahal, na uuwi yun sa galit. Sabi nga yung nabasa ko sa Facebook, I can fight 100 person who loves you, but I cannot fight one person who you love. Sino may sabi nun? Amen! I can fight 100 person who loves you, but I cannot fight one person whom you love. Ang sakit, no? Ang sakit, di ba? Kaya kong labanan, kaya kong kalabanin, kaya kong makipaglaban sa mga taong to. 100 of them. But how can I fight someone that you love? That's wisdom. Ang sakit sa puso. And if you are not aware, lalo na kung hindi ka lumalakad sa presensya ng Lord, minsan yung pagmamahal na yan, nagiging galit. Nagiging bitter sometimes. Minsan nga, tinitignan mo yung babae dapat pag-aalayan mo ng pagmamahal mo to fail. Ganun yung mindset natin, ganun yung puso natin. Sana, after 3 years, ayan ka ngayon. Sana ako ang pinili mo. Meron bang mga naiwanan sa probinsya? Tingnan mo ko ngayon, abroad na ako, may bahay na ako, may kotse na ako. Ayan ka ngayon, magsasaka ka pa rin. Kung ako lang sana sinagot mo, buti nga sa'yo. May ganun tayo, buti nga sa'yo. Isang ano yung puso natin. Kaya nasabi, create in me a pure heart, O God. It's hard to maintain the purity of a heart. Because merong tendency na parang nagkakaroon siya ng blemish. Because of the circumstances in life. Because of so many situations na nangyayari sa mamuhay natin na hindi natin inaasahan. Minsan, bigla na tayo nasasaktan. Mayroon namang mga sinaktan. Iba yung nasasaktan. Iba yung sinaktan. Sinadya yun, di ba? So, if you feel na nararamdaman mo yung mga bagay na to, that you experience this situation in life, then pray to God. Ask the Lord, Oh God, create in me a pure heart. And God is faithful to answer your prayer. God is faithful to answer your prayer. Amen. Amen. Now, even when covenant fidelity, pag sinabi natin infidels, yun yung mga maraming God na sinasamba. So, covenant fidelity. Even when David failed morally, he never faltered in his allegiance to the true God or turned to idols. Wala kang maisip o mabasa o marinig na si David sumamba sa ibang Diyos. Dala-dala niya lagi si God sa lahat ng mga lakad niya, sa lahat ng mga battles niya, sa lahat ng lagi niyang kasama si God. Ilabanan niya si Goliath, may mga leon siyang na-encountered, ilang battles yung nilabanan niya. He never faltered. He always have an allegiance to the true God.
and never turn to idols. Sabi diyan sa the standard for Solomon, God warned Solomon because He knows that without this game, the same grace-centered reliance. Ano yung grace-centered reliance? Yung katulad ng sinasabi natin that we always, lagi nating nire-rely yung buhay natin sa biyaya ng Lord, sa grace ni God. Solomon's hearts would eventually turn away. Kaya nga, medyo nasira yung susunod na henerasyon after Solomon because Solomon's heart turned away. Which tragically did when he began to rely on his own wisdom and foreign alliances instead of God's grace. So, sabi dyan, sa 1 Kings, chapter 11, verse 4, "For it was so, when Solomon was old, that his wives turned his heart after other gods, and his heart was not loyal to the Lord, his God, as was the heart of David, his father." Now, sa late na paghari ni Solomon, dahil sa napakarami niya naging asawa, tapos meron pa sa concubines, sobrang niyang piniplease ng ibang tao. Natingnan natin yung comparison sa leadership ni David, at dito ako magtatapos, ni King David at King Solomon. Ano yung leadership style nila? Now, King David is a warrior, a leader, ruled through direct action, military conquest, and personal bravery. Di ba? Malala yung napakatapang ni David. Si Goliath, higante, di ba hinarap niya? Tapos gano'n na lang yung bagsak si Goliath. Now, King Solomon is a diplomat, administrator, ruled through treaties, trade, and elaborate state bureaucracy. Ganon yung pamamahala ni Solomon. Kaya mahilig siyang makipag-deal sa mga king and queen sa iba-ibang nation. Pinupuntahan din siya ng mga hari. At yun yung way niya para magkaroon ng kapayapaan. Now, tingnan natin yung kanilang spiritual heart. David had an intimate, emotional heart for God. Ngayon, kung babasahin natin yung Book of Psalms, doon natin makikita yung heart ni David towards God. Now, titignan naman natin yung kay King Solomon, it's transactional. Focused on outward religious duty, such as massive sacrifices and temple construction. Kung makikita nyo, after niyang kinonstruct yung temple of God, nagpakatay siya. Yung nagpasacrifice siya. Libo-libo yung pinakatay niya. Gusto niya yung mga ganon, grandeur. Siguro dahil lumaki siya sa yaman. Parang yung kinalakhan ni Solomon. Iba sa kinalakhan ni David. Now, tingnan natin yung kanilang response pag sila nagkasala. Radical response when confronted. He acknowledged his sin and returned to God. He acknowledged his sin and returned to God. Tingnan natin yung kay Solomon. Gradual decline, compromises faith over time through foreign alliances and idolatry without recorded repentance. Have you read sa mga nag-aaral na? Narinig niyo ba o nabasa niyo ba, nakita niyo ba na si Solomon humingi ng repentance? We never read that. Mababasa lang natin sa Proverbs yung mga matutunan niya sa buhay. But in the book of Kings, titignan natin, he never repented. Hindi katulad ni David, he always turned to God and asked for forgiveness. So yun yung makikita natin yung kaibahan ng kanilang kingdom. Now, ano yung nangyari? Succession. Work to prepare the resources and environment for his successor to thrive. Kay Solomon naman, spices, high taxes, forced labor, and spiritual drift directly contributed to the kingdom's leadership. Kasi after ng reign ni Solomon, ang Israel ay nahati to north and south. So Israel and Judah. And if you study further, in 500 BC, the Babylon came to Israel at sinako yung bansang ito.
sinira yung templo. Kaya nga, yung nagtanong sa akin, na saan na daw yung Ark of Covenant, the scholars say that maybe during this time, when the Babylonian came to Israel, it was destroyed. Maybe looted. Kasi after noon, the Ark of Covenant was missing. And this is ito yung pinakahuling parang parusa, consequence na nangyari because of Solomon's actions. But still, God has a plan. May plano pa rin ng Diyos. Dahil hindi niya nakalimutan yung pangako niya kay David. Because if you look at the genealogy of Jesus, nanggaling pa rin siya sa angkan ni David. And galing sa angkan niya, dumating ang ating Messiah. Dumating ang Panginoon Jesus. To restore the kingdom. The spiritual kingdom na meron tayo. To restore the church na meron tayo. At napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Mga kapatid, lagi nating isipin. Sabi nga, David's integrity was not the absence of sin, but the presence of a repentant heart. Huwag natin kalimutan yan. That consistently ran back to God's grace. We always runs back to God's grace and mercy. Pinatawag na tayo ng Diyos. Lahat ng mga pagkakasal natin are totally forgiven by God. We only need to acknowledge that we sin. Sapat na yun. And God is merciful. God is full of grace. God is kind and loving to forgive our sin. For the believer today, integrity means having an undivided heart that trusts in God's mercy more than its own ability to be perfect. Lagi nating tandaan that the only way for us to have an integrity of heart is to be honest and talk to God and ask for forgiveness. We should always humble ourselves. We should have the attitude of humility to accept that we sin, that we fail, and repent and ask God and talk to God. And He is faithful to forgive our sin. Let's pray. Father God, we thank you for today na sa kabila ng aming mga kapaguran, sa kabila ng aming mga panghihina, sa kabila ng aming mga nararanasan, nararamdaman, mga problema. Yung iba may mga sakit. Patuloy mo kaming pinapalakas. Patuloy mong pinaparamdam sa amin that your loving kindness ay hindi nagbabago, hindi nagbabago. Lord, salamat sa iyong biyaya. Thank you for your grace and mercy. That despite of everything that we do, that we did, at yung mga gawa pa namin mga kamalian, Lord God, you already forgiven us. Because you loved us. Dahil sobra mo kaming minahal. You sacrificed your Son and was crucified at the cross of Calvary for us to be saved. Salamat, Lord.
na nakikita mo kami ngayon na katulad ni David. Hindi mo nakikita yung mga kamalian sa aming mga puso. Hindi mo nakikita yung mga blemish sa aming mga puso. Sa halip, ang nakikita mo, Lord God, yung mga puso namin na tapat, honest, sincere, genuine. Na lumalapit sa iyo. Na bumabalik sa iyo. Na patuloy na gustong maglingkod sa iyo. Lord, salamat na kahit kailan hindi mo kami pinabayaan. Na kahit kailan hindi mo kami iniwanan. Na patuloy mong binibigyan ng comfort yung aming mga puso. Kahit sa mga panahon na nakakaramdam kami ng sakit, ng pain, ng emptiness, ng kalungkutan, still, you give your comfort. At pinaparamdam mo sa amin that you are embracing us. Na kami ay iyong niyayakap. Lord, we continue to ask na huwag niyo kaming pabayaan, Lord God. Patuloy mo kaming protektahan saan man kami pumunta, saan man kami bumaroon, ano man yung mga ginagawa namin sa araw-araw. Patuloy niyo kaming samahan. And let your grace and mercy cover us. Lord, patuloy niyo rin